Ito na ang katapusan ng Israel. Ito ang naging pahayag ni Iranian President Ebrahim Raisi sa kanyang speech sa kanyang mga kababayan sa City of Kerman, kung saan naganap ang dalawang magkasunod na pambobombang kumitil sa buhay ng 84 na Iranians. Kaugnay nito, sinabi pa ng Iran ng Israel di umano ang sumusuporta at nasa likod ng pag-ataking isinagawa ng grupo ng ISIS sa kanilang bansa. Samantala, mahigit sa 12,500 na mga sundalo ng Israel Defense Forces hindi na raw makakabalik sa serbisyo dahil sa tinamong pinsala sa pakikipagsagupaan sa grupo ng Hamas. Mga sundalong Amerikano na nakabase sa Syria sugatan matapos ang isinagawang pag-atake ng militanteng grupo mula sa Iraq. North Korea nagpalipad naman ng 200 pampasabog patungo sa South Korea. Ako po si Roy Z and welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. خان الاقصی پایان رژیم صهیونیستی خواهد بود. Ang Israel ang sumusuporta at nasa likod ng pag-ataking ginawa ng Islamic State o ISIS sa Iran. Ito ang matinding akusasyon na sinabi ni Iranian President Ebrahim Raisi sa kanyang speech sa kanyang mga kababayan sa City of Kerman. Ayon sa report ng Al Jazeera, sinabi ni Raisi na ang katapusan ng Al-Aqsa ay siyang magiging katapusan din ng Zionist regime. Ang terminong Zionist regime ang ginagamit ng Iran sa tuwing babanggitin ito ang Israel. Samantalang ang Al-Aqsa Flood naman ang pangalan ng operasyon na isinagawa ng Hamas noong October 7, kung saan inatake at dinukot nila ang mga sibilyan na dumalo sa Supernova Music Festival. Ang dalawang magkasunod na pangbobomba sa Iran ay naganap sa 4th year anniversary ng pagkamatay ng Iranian top general na si Qasem Soleimani na napaslang ng Amerika sa isinagawa nitong targeted strike sa Iraq noong 2020. Sinabi ng Islamic State o ng ISIS na sila ang responsable sa pangbobomba sa Kerman na ikinasawi ng 84 Iranian citizens, kabilang na nga ang unang mga rumesponde upang tumulong sa mga biktima. Gayunpaman, naninindigan pa rin ng Iran ng Israel ang siyang dapat sisihin sa insidenteng ito sapagkat silang sumusuporta sa ISIS. Wala namang inilabas na ebidensya ang Iran ukol sa mabigat na akusasyon nito laban sa Israel. Samantala, ayon sa report ng Ynet News, isang Israeli news outlet, aabot sa 12,500 na mga sundalo ng Israel Defense Forces ang madadagdag sa disabled list o hindi na makakabalik pa sa serbisyo dahil sa tinamong injury sa digmaan sa Gaza. Base sa datos mula sa isinagawang assessment ng isang independent firm na nirequest ng Israeli Defense Ministry, i-recognize na ang mga sundalo na ito bilang legally disabled. Pero base naman sa number of petitions for recognition, posible pa ngang tumaas ang bilang na ito sa 20,000. Ayon din sa Ynet, ang bilang na ito ay may tuturing na historical national event para sa Israel na huling naganap noong 1967 Arab-Israeli War. Sa kasalukuyan nga ay nasa 2,300 ang sundalo na naiulat ng IDF na nasugatan sa labanan sa Gaza since October 7. Pero ayon sa findings ng independent firm, tataas ang bilang na ito pag natapos na ang digmaan. Ayon nga sa forecast ng Security Ministry's Rehabilitation Division, halos 20% ang posibleng itaas ng bilang na ito. Sa kasalukuyan ay tuloy-tuloy pa rin ang bakbakan sa pagitan ng Israel at ng Hamas sa Gaza Strip. Sa statement ng Al-Qassam Brigade, sinabi nila na dinetonate nila ang isang minefield na target ang mga Israeli soldiers. Ang pag-ataking ito ay nagresulta sa maraming casualties sa panig ng Israel. Inatake rin ng Hamas sa tulong ng Islamic Jihad ang mga military vehicle ng IDF katulad ng mga bulldozers at Merkava tank gamit ang kanilang mga RPG. Dagdag pa rito, binomba rin ng militanteng grupo ang base ng IDF kung saan 14 sa mga sundalong Israeli ang nasugatan.
nag-launch din ng Hamas ng mga rockets patungo sa mga syudad ng Israel. Isang rocket nga ang tumama sa isang gusali sa Seridot, samantalang ang isa pa ay bumagsak naman sa labas ng syudad. Sinabi naman ng Israel Defense Forces na nagsagawa sila ng higit sa 100 targeted strikes sa Gaza. Dito nga ay nagawa nilang masira ang mga facilities na ginagamit ng Hamas, kabilang na mga command centers, launch positions, weapons depot at iba pang mga infrastructures. Umakyat na nga sa 22,600 Palestinians ang nasasawi habang 57,910 naman ang nasugatan sa Gaza ayon sa report ng Health Ministry. Sinabi naman ng IDF na hindi totoo ang datos na ito at inakusahan ang Hamas na iniimpluwensyahan ng militanteng grupo ang mga opisyal na magbigay ng malakihang casualty report upang gumawa ng illusion of humanitarian crisis sa Gaza. Binigyang din ng Israel na tanging military strike target lamang ang kanilang inaatake at ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang maprotektahan ang mga sibilyan sa Gaza. Samantala, ilang sundalo ng Amerika ang nasugatan nang magsagawa ng drone strike ang Iraqi militant group sa Deir al-Zawar, US military base sa Syria. Sa isang statement na ipinublish ng Islamic Resistance sa Iraq sa kanilang Telegram account, sinabi nilang sila ang may pakana ng pag-ataking ito bilang ganti sa mga aksyon na ginagawa ng United States. Hindi naman malinaw kung anong US action ang tinutukoy ng grupo. Noong January 4, 2024, iniulat ng Amerika na napatay nila si Mushtaq Jawad Kazim al-Jawari, ang leader ng militanteng grupo ng Harakat al-Nujaba, isang grupo na sinusuportahan din ng Iran at nag-ooperate naman sa Iraq at Syria. Siya rin ang nanguna sa pag-atake sa puwersa ng Amerika sa Iraq. Sinabi ng Pentagon na ang pagkakapaslang kay al-Jawari ay isang self-defense lamang at wala namang kahit isang sibilyan ang nadamay. Sa iba pang balita, nagpalipad ng mahigit sa 200 rounds of artillery shells ang North Korea patungo sa West Coast sa direksyon ng Yeonpyong Island ng South Korea noong January 5. Agad namang nag-order ng evacuation para sa mga sibilyan ng Seoul bago ito magsagawa ng military drills. Ayon sa report, pinayuhan ng mga residente na lumikas at magtungo sa mga bomb shelters dahil sa unspecified situation. Hindi naman kinumpirma ng Defense Ministry kung ang evacuation ay dahil sa ginawa ng North Korea o dahil sa South Korea military drills in response to North Korea artillery shelling. Sinabi ng South Korea na isa itong uri ng provocative action mula sa Pyongyang pero agad namang sinabi ng North Korea na hindi naman delikado ang isla ng South sa ginawa nilang firing drills. Ang mga artillery shells na pinakawalan ng North Korea ay hindi pumasok sa South Korean territory dahil naglanding lamang ang mga ito sa buffer zone ng dalawang bansa. Ayon naman sa South Korean Joint Chief of Staffs, hindi man nakapaminsala ang mga military drills na ito pero inilalagay naman ito sa alanganin ang kapayapaan sa Korean Peninsula at lalo lamang itong nagpapataas sa tensyon ng dalawang bansa. Nagbigay naman ng babala ang Pyongyang matapos ang artillery shelling na ito na tuloy-tuloy ang ginagawa nilang preparation at pagpapalakas sa kanilang military arsenal bilang paghahanda sa digmaan na maaaring maganap anumang oras. Kaugnay nito, iniutos ni North Korean leader Kim Jong-un ang pagpapalawig sa production ng mga missile launch vehicles at sinasabing importanteng bahagi ito para sa paghahanda sa military showdown o sa digmaan laban sa kanilang kalaban. Nagsagawa naman ng joint combat firing drills ang US at South Korea malapit sa border ng North Korea kung saan involve ang mga malalakas na mga armas at mga warships. Agad nitong kinondena ng Pyongyang at sinabing isa itong mapanganib na hakbang dahil lalo lamang nitong itinutulak ang rehiyon para magkaroon ng nuclear war. Ang joint exercises na ito ay naganap noong December 29, 2023 hanggang January 4, 2024 upang i-test at i-enhance ang combat readiness ng South Korea. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba ng video na ito.
Para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhin mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Royce at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.